Nakakaramdam ka ba ng kapaguran sa buhay? Sobrang dami mong iniisip, na-stress ka na at nanghihina kasi ang daming dapat gawin pero kahit marami ka nang natapos, parang hindi nababawasan. Kaya minsan tuloy nararamdaman mo na unmotivated ka gumawa ng kahit ano. O kaya ikaw yung Kristiyano na matapat na naglilingkod sa Diyos. Kaya lang, lately parang spiritually dry ka. Wala na yung passion mo na maglingkod. Ginagawa mo na lang ito dahil ikaw na lang kasi yung inaasahan kaya napipilitan ka na lang. Narealize ko na maraming nagiging dahilan para madrain tayo o matuyuan spiritually. Pwede itong negative influence sa'yo ng mga tao na negatibo na nakapaligid sa'yo. Yung mga taong walang ginawa sa buhay kundi magreklamo. O kaya mga taong ang tingin mo sa kanila ay toxic. O kaya maaaring nanghihina ka dahil sa unrealistic expectation. Ang dami mo plano at ang dami mong gustong mangyari. Kaya lang, hindi naman nangyayari kaya frustrated ka. O kaya gusto mo abutin ang mga expectations ng iyong pastor, magulang, o boss sa trabaho. Pero dahil sa hindi mo maibigay ay nanghihina ka at gusto mo na sumuko. O kaya nagigilty ka at feeling condemned kasi may mga pagkakamali ka in the past at inisip mo na wala ka ng pag-asa kaya tuloy nagdudulot ito sa iyo ng discouragement at depression. O kaya meron kang fears o takot sa mangyayari bukas, next week o next year sa family mo, trabaho at iba pa. O kaya meron kang unresolved conflict at hindi ito nagbibigay ng katahimikan sa iyo. O kaya naman baka kaya ka spiritually drained ay dahil sa physical, mental at emotional fatigue. Kaibigan, meron lang isang solusyon upang ikaw ay mapuno ulit at lumakas. Ito ay ang habit of solitude. Ito ang habit ng pag-iisa kasama ang Diyos. Ito ang habit na magpapalakas sa iyo emotionally at spiritually. Imagine mo halimbawa na ang lola mo may recipe sa isang buko pie at talagang napakasarap nito at paborito mo ito. Kaya lang, sa katagalan ay nawala na yung recipe na ito. Kaya't hindi mo na siya maluto ulit hanggang isang araw pinadalan ka ng pinsan mo ng recipe. Sabi niya ay natago niya ito galing sa iyong lola. Kaya lang ito ay punit na at merong isang ingredient ang hindi mo na mabasa. Kaya tuloy kahit anong hula mo sa ingredient na yon, naku, hindi mo makuha ang kaparehas na lasa ng luto ng lola mo. Now, ano ang nawawalang ingredient sa buhay ng tao kung bakit hindi tayo maging katulad ng Panginoong Hesus na tuloy-tuloy na lumalago sa lahat ng area, personal, ministry, at character. Ano yung nawawalang ingredient kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng bunga at nagkakaroon ng matagumpay, meaningful, at abundant life na nakita natin gaya ng sa Panginoong Hesus nung siya ay nasa lupa pa 2,000 years ago. Ito ay ang solitude o pag-iisa kasama ang Diyos. Ang Panginoong Hesus ay ginagawa ito at ito ang kailangan nating gawin sa buhay. Tayo ay nasa pangatlong parte na ng ating series na Change Life, Change Habit. Kung magbabago ang habit mo, ay magbabago ang buhay mo. Part 1, pinag-usapan natin ang habit of self-examination. Ang ibig sabihin, susuriin natin yung ating sarili upang tayo ay makagawa ng constant improvement sa ating buhay. Then, part 2, pinag-usapan natin ang habit of simplicity na may kagalakan pala sa simpleng pamumuhay at meron namang kapighatian kung ikaw ay hindi marunong makontento sa buhay. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang habit of solitude na magpapalakas sa atin. Kung bago ka sa channel na ito ay tapusin mo ang mensahe dahil kung gagawin mo ang missing ingredient na ito ng buhay natin, nako, lalakas ka, magiging epektibong witness ka ng Diyos o instrumento para sa kanyang kaharian. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration.
Meron nga pala tayong live worship service sa Up Live na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba, nakasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babahaginan ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Bakit nga ba kailangan natin ang solitude o pag-iisa kasama ang Diyos? Dahil dito tayo magkakaroon ng wisdom. Sabi sa Gawa 4:13, namangha sila kina Pedro at Juan dahil sa lakas ng loob nilang magsalita, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lang sila at walang mataas na pinag-aralan. Namukhaan din nilang sila'y mga kasama ni Jesus noon. Kaibigan, nag-aalala ka ba na baka hindi ka magamit ng Diyos sa paggawa ng alagad, pagbabahagi ng kanyang salita, pagtuturo at iba pa? Practice the habit of solitude. Anong description kay Pedro at Juan? Mga karaniwang tao. Walang mataas na pinag-aralan. Pero paano sila nagkaroon ng lakas ng loob at karunungan? Dahil kasama nila ang Panginoong Yesus araw-araw. Kaibigan, tandaan mo ito. Walang nagugugol ng panahon sa pakikipag-usap sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Araw-araw ang nagiging ignorante. Sa kabaligtaran, kung makikipag-usap ka sa kanya araw-araw, nako, lalo ka magkakaroon ng wisdom na hindi mo matututunan kahit saang eskwelahan. Pangalawa, ikaw ay magagabayan ng Diyos. Salmo 32:8, sinabi ng Panginoon sa akin, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Minsan, naisip mo ba, bakit kaya palagi na lang ako napapahamak sa mga maling desisyon ko? Bakit hindi ako ginagabayan ng Diyos? Parang wala na yata akong ginawang tama. Kaibigan, ito yung sikreto. Kung gusto mong gabayan ka ng Diyos, practice solitude. Sabi niya, ituturo ko sa iyo ang dapat mong lakaran. Itutuwid kita, gagabayan kita. Then sabi niya, papayuhan kita. Grabe. Ang Diyos mismo ang magka-counsel sa iyo. Libre at walang bayad. Ang kailangan mo lang gawin ay makipag-usap ka sa Kanya araw-araw. Practice solitude. Kaya nga, hindi ka magagabayan ng Diyos kung hindi ka magsisimula na disiplinahin ng sarili mo na makipag-usap sa Kanya araw-araw. Habit of solitude. Pangatlo, ikaw ay makakatanggap ng gantimpala sa Diyos. Gagantimpalaan ng Diyos ang panahon na ginugugol mo sa Kanya sa panalangin at pakikipag-usap sa Kanya. Sabi sa Mateo 6:5-6, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tutulad sa ginawa ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto at saka kayong manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita at ang inyong Ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Wow, kung pinapahalagahan mo o binavalue mo ang time mo sa Kanya, sa panalangin, na kayong dalawa lang, nakafocus ka sa Kanya, walang distraction, sarado ang pinto ng iyong kwarto at naroon yung passion mo na makasama ang presensya ng Diyos. Naku, ang sabi sa Bible, yung ginagawa mo ay gagantimpalaan ng Diyos. Alam mo, marami pang benepisyo ang solitude gaya ng mararanasan mo yung conviction at correction ng Diyos, palalakasin niya ang relasyon mo sa Kanya, palalaguin niya ang iyong pananampalataya, maibabahagi mo sa Kanya ang iyong burden at marami pang iba. Kulang lang tayo talaga sa oras. Pero ang point ay simulan mo i-develop, kaibigan, ang habit of solitude. Now, bukod sa benepisyo, ay bakit ba natin gagawin ang pag-iisa kasama ang Diyos? Kasi pinakita sa atin ang halimbawa na ito ng Panginoong Yesus upang ito ay gayahin natin. Kung sinasabi mong ikaw ay tagasunod o alagad ng Panginoong Yesus, ay kailangan mong gawin din ito. Sa 3 taong ministry niya dito sa lupa, sobrang busy talaga ng araw-araw ng Panginoong Yesus. Napakarami niyang kailangang isipin, pagplanuhan, puntahan, pero sa kabila nito, hindi siya pwedeng hindi makikipag-usap sa kanyang Ama sa langit. Narealize ko ng tagumpay niya sa kanyang ministry ay dala ng kanyang matibay at tuloy-tuloy na pag-iisa kasama ang kanyang Ama sa langit.
Bago siya magsimula ng kanyang ministry, ay nag-ayuno siya at nanalangin muna for 40 days. Alam mo, na-realize ko, maraming tao nagsasabi kaya tinukso ng dyablo ang Panginoong Hesus sa disyerto ay dahil gutom at mahina ito dahil sa kanyang prayer and fasting. Pero mali, kaibigan. Malakas na malakas siya spiritually. Bakit? Dahil kapiling niya ang Diyos Ama. In fact, kaya madali siyang nagtagumpay laban sa panunukso ng dyablo ay dahil sa kanyang kalakasan na natatamo mula sa pag-iisa niya kasama ang Diyos. Narealize ko na ang disyerto ay hindi lugar na kung saan siya ay naging mahina, kundi ito ay lugar na kung saan siya ay lumakas. Bakit? Dahil naroon kasama niya ang kanyang Ama. Kaya kung gusto mo lumakas laban sa temptation, kaibigan, practice solitude. Nung namili siya ng kanyang mga alagad, ay nanalangin din siya. Sabi sa Lucas 6:12-13, nang panahong iyon, pumunta si Jesus sa bundok at magdamag siyang nanalangin doon. Kinaumagahan, tinawag niya ang mga tagasunod niya at pumili siya ng 12 mula sa kanila. At tinawag niya silang mga apostol. Wow, grabe! Bago siya gumawa ng mga importanteng desisyon, ay nakikipag-meeting muna siya sa kanyang Ama. Kaibigan, kailan ka huling nakipag-meeting sa Diyos at tinanong mo siya kung tama ba ang iyong plano? O basta mo nalang ginagawa ang isang desisyon at sa bandang huli, saka mo nare-realize na problema pala ang kasunod ng desisyon mo. Then ito pa, nung nabalitaan ng Panginoon na pinatay si John the Baptist, ay nanalangin din siya. Matthew 14:13, nang mabalitaan yun ni Jesus, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang tahimik na lugar. Nang malaman ng mga tao mula sa iba't ibang bayan na nakaalis na si Jesus, lumakad sila patungo sa lugar na pupuntahan niya. Nung pinagaling niya ang mga taong may ketong ay nanalangin din ang Panginoong Hesus. Lucas 5:16. Pero laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. Grabe. Pansinin natin ang salitang laging. Ibig sabihin, ang solitude ay lifestyle ng Panginoong Hesus. Hindi ito paminsan-minsan pag may time lang. Then, matapos niyang pakainin ng 5,000 tao, ay nanalangin din siya. Then, bago siya magkaroon ng transfiguration, ay nag-iisa din siya kasama ang kanyang Ama. Nung bago siya arestuhin, ay nanalangin din siya. At marami pang ibang okasyon. Ano ang point? Kung ang Panginoong Hesus ay ginagawa niya ang solitude sa lahat ng pagkakataon, ay bakit naman natin iisipin na tayo ay exempted? Bakit natin iisipin na kaya natin ang buhay at hindi natin kailangan ang Diyos? Kaibigan, magiging dysfunctional tayo kung wala ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo magkakaroon ng satisfaction at fulfillment kung wala ang Diyos. Sabi ni C.S. Lewis, God designed the human machine to run on Himself. He Himself is the fuel our spirits were designed to burn, or the food our spirits were designed to feed on. There is no other. That is why it is just no good asking God to make us happy in our own way without bothering about religion. God cannot give us a happiness and peace apart from Himself because it is not there. There is no such thing. Kaibigan, huwag mo hanapin ang kaligayahan mo sa ibang tao o bagay, kundi hanapin mo ito sa Diyos dahil ito ay disenyo ng Diyos sa iyo. Hindi ka tatakbo ng normal kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, practice solitude. Gawin mo itong habit. Ang solitude ay hindi isolation. Kasi ang isolation ay pagtatago mo sa ibang tao. Tapos magsi-self-pity ka. Pero ang solitude ay ang tuloy-tuloy at intentional na paghinto. Pakikinig sa sasabihin ng Diyos sa iyo at pagpapakaligaya sa presensya ng Diyos. Now, kung gusto mo maging mas intimate o mas malapit sa Kanya, ay kailangan mo itong sadyain o maging intentional sa iyong solitude. Sabi ni Craig Rochelle, there's no such thing as intimacy without intentionality. Kaibigan, kailangan mo sadyain na maging intimate ka sa Diyos. Paano? Pagplanuhan mo ang solitude mo sa Kanya. Pwedeng pagkagising mo bago ka maligo at pumasok sa trabaho. Pwedeng sa iyong lunch break sa trabaho. O pwedeng bago ka matulog, humanap ka ng lugar. Planuhin mo ang iyong oras. Tandaan mo na ang mahalaga ay consistency. Tuloy-tuloy at walang hinto sa araw-araw upang ito ay maging habit. Kung nakaliban ka, bangon ulit at pagsikapan mo na maging consistent. Pwede din itong habang nagdadrive ka papunta sa office.
Sa halip na makinig ka ng radyo o stereo, patayin mo muna ito at makipag-usap ka sa Diyos. Gumamit ka ng audio Bible o kaya mag-tune in ka sa ating podcast sa Spotify. Ang channel natin sa Spotify ay Resting Place. Pwedeng sa halip na manood ka ng YouTube o TV sa gabi, mag-spend ka ng time sa Diyos. Tapos maliban sa iyong quiet time, araw-araw ay pwede ka ding magkaroon ng solitude sa pamamagitan ng personal retreat. Ako, ang ginagawa ko every first Monday of the month ay meron akong personal retreat. Dito ako nagkakaroon ng mas mahabang time sa Kanya. Pumupunta ako sa isang lugar na tahimik. Halimbawa, sa Tanay, meron akong lugar na pinupuntahan na bundok na tahimik. Now, take note na hindi ka mas spiritual dahil ginagawa mo ito, kundi ginagawa mo ito dahil mahal ka ng tatay mo sa langit. May relasyon ka sa Kanya at gusto Kanyang kausapin upang magabayan at mapabuti ka. Gagawin mo ito hindi dahil sa isang duty o obligasyon, kung hindi dahil mahal mo din ang Diyos. So ang tanong ay paano ba tayo magsosolitude o mag-iisa kasama ang Diyos? Kaibigan, kailangan nating ihanda ang ating puso. Bago tayo makipag-usap sa Diyos, kailangan natin magkaroon ng humble heart, worshipful heart, submissive heart. Pag-usapan natin si David. I'm sure sobrang busy na tao ni David kasi meron siyang napakalaking kaharian na kailangan niyang pamahalaan. Pero tingnan mo ito, kaibigan, kahit gaano siya ka-busy, ginagawa niya ng paraan na maggugol ng panahon sa Diyos. Bakit ko nalaman? Kasi kung titignan natin ang Book of Psalms and Prayer, marami dito ang naisulat niya at ito ay bunga ng kanyang habit na pakikipag-usap sa Diyos. Bunga ito ng paggugugol niya ng panahon sa Diyos. In fact, sa 2 Samuel chapter 7 ay sinalaysay ni Nathan ang mga pangako ng Diyos sa kanya na patatatagin ang kanyang kaharian, magpapatayo ang Diyos ng templo sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang kanya ay maghahari magpakailanman. Wow! Ang daming pangako ng Diyos sa kanya. Now, anong ginawa ni David nung narinig niya ito? Siya ay umupo kasama ang Diyos. 2 Samuel 7:18. Pagkatapos pumasok si David sa tolda kung saan naroon ang kahon ng kasunduan, umupo siya roon sa presensya ng Panginoon at nanalangin. Grabe, kung anong ginagawa niya dati ay ginagawa niya pa din sa lahat ng pagkakataon. Mahirap man o mabuting sitwasyon, palagi siyang uupo kasama ang Diyos. Mas pipiliin niya makausap ang Diyos ng sarilinan kaysa hanapin ang mga kaibigan at magbida. Alam niyo ba, sabi sa akin ni Lord, ganito gagawin niya sa buhay ko. Dapat lang naman, expected ko na yan. Sumusunod naman ako sa Kanya eh. No, hindi ganon. Tingnan mo kung ano sinasabi sa Diyos. At ito din ang i-apply natin. Pag magsosolitude tayo kasama ang Diyos, ihahanda natin yung ating puso. Number 1, have a humble heart. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Bagamat si David ay masunurin sa Diyos, pero hindi din siya perpekto kagaya natin. Alam niya kung ano mga kasalanan niya sa Diyos at bilang pagpapakumbaba, ito ay kinilala niya sa harapan ng Diyos. Baliktad ito sa pagiging proud o mapagmataas ni Saul. Naging proud siya nung siya ay naging hari na. Pero si David, walang kaangas-angas sa katawan. Walang kayabangan sa kanya. Alam niya kung saan siya lulugar sa harap ng Diyos. Ituloy natin ang pagbasa. Sabi niya, 2 Samuel 7:18-19, O Panginoong Diyos, sino po ako at ang pamilya ko at pinagpala niyo ng ganito? At ngayon, Panginoon Diyos, bukod pa rito, may pangako pa kayo tungkol sa kinabukasan na angkan ko. Ganito po ba talaga kayo makitungo sa tao? Narealize ko na maraming tao ang pinagpala ng Diyos, pero lumaki yung ulo. Pero si David, kakaiba. Habang pinagpapala ng Diyos, ay lalong nagiging humble. Alam niya ang lugar niya sa Diyos. Alam niya na siya ay makasalanan. Alam niya na sobrang banal ng Diyos at hindi siya karapat-dapat sa anumang blessing ng Diyos. Hindi niya sinabi na, by faith, Lord, alalahanin mo ha, nilabanan ko si Goliath. By faith, marami akong tinalo na kalaban. Tapos nakita mo naman, nagbabalak pa akong ipagawa kita ng templo. Lord, tignan mo ang ministry ko sa iyo. Pag Sunday, faithful ako, kumakanta ako. Nagli-lead din ako ng D-group. Tapos nagtatights din ako. Grabe, Lord, deserve ko talaga ang blessing. Salamat sa katapatan ko sa iyo. No, hindi ganoon ang ginawa ni David. Sabi niya, Lord, sino ako? Parang sinasabi niya,
Lord, makasalanan ako, bakit ako napili mo? Ganyan ka ba talaga sa mga tao? Sobrang gracious mo, Lord. Hindi ako makapaniwala. Kaibigan, kailan mo sinabi sa Diyos na, Lord, lahat ng meron ako ngayon, maliit man o malaki, hindi ko ito deserve. Kung ano man ang meron ako ngayon, grace mo lang dahil ang dapat sa akin, parusahan. Pero ito kasi sinuklian mo pa ako ng pagpapala. Lord, ganyan ka ba talaga sa mga tao? Kung ganyan ka, Lord, tulungan mo ako sumunod sa iyo ng buong puso. Ibibigay ko na ang buhay ko sa iyo ng buong puso. Kaibigan, have a humble heart. Na-realize ko, parang sinasabi ni David na, Lord, I am not God. Kaibigan, paglalapit ka sa Diyos, ay kondisyon mo ang iyong puso at sabihin mo sa sarili na, I am not God. Ang ibig sabihin na kikilalanin mo na ikaw ay may limitasyon. Wala kang control sa mga bagay-bagay. At dahil wala kang control, ay ipapakita mo sa Kanya ang dependence mo tuwing mag-uusap kayo. Alam mo ba sa mga recovery facility, sa mga alcoholic, ay ang unang sinasabi ng mga tao na nasa recovery ay sasabihin nila, Hi, I am June. I'm an alcoholic. Ano ibig sabihin nun? Kinikilala nila agad na may problema sila. Hindi nila to dinideny at kinikilala nila na kailangan nila ang tulong. Kaibigan, ganun din tayo sa Diyos. Pag umarap ka sa Kanya ay kailangan maliwanag. I am not God. Ang ibig sabihin, kaya ka lalapit sa Diyos ay dahil may pangangailangan ka na ang tanging Diyos lamang ang pwedeng magbigay at magpuno sa iyo nito. Ang ibig sabihin, hindi ikaw ang magdidikta sa Diyos kung anong gusto mo. Hindi ikaw ang magde-demand. Hindi ikaw ang magsiset ng terms and conditions sa Diyos. Kung hindi kung anong kalooban ng Diyos, ay yun ang iyong susundin. Kaibigan, magkaroon ka ng humble heart. Kaibigan, ang pride ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Pero marahil tinatanong mo, paano ko malalaman kung may pride ako? Kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Meron ka bang rage problem o pagkapuot kapag ang mga bagay ay hindi umayon sa gusto mo? Kaibigan, ipaalala mo ito sa sarili. Kapag merong bagay na nagiging dahilan para ka ma-frustrate at mapuot sa kapwa o hindi magpatawad, ito ay pride. Kaya ipaalala mo sa sarili na hindi ikaw ang sentro ng mundo. Sabihin mo sa sarili, I am not God. Pag may nag-cut sa'yo sa daan o mabagal sa harap mo na sasakyan o na-stuck ka sa traffic, sabihin mo sa sarili, I am not God. Hindi ako ang sentro ng mundo na kailangang i-please ako ng mga tao, padaanin at bigyan ng special treatment. No, kaibigan. Sabihin mo sa sarili, I am not God. Hindi umiikot ang mundo sa akin. Sabi sa Kawikaan 11:2, ang taong mayabang ay madaling mapahiya, ngunit may karunungan ang taong mapagpakumbaba. Wow, alam mo yung mga taong wise, ayun pala yung mga taong mapagpakumbaba. Minsan kala natin tayo ang tama kasi yung isang tao tinadtad natin ng maraming masakit na salita sa messages, text or email, pero dahil sa hindi siya nag-reply, ay iniisip mo tuloy, ang galing mo talaga. Kaibigan, mali. Kasi baka may wisdom lang yung tao na yon. Alalahanin mo na mas pinili niya maging mapagpakumbaba. Kaya ang sunod na tanong mo ay, ako ba marunong mag-let go? Na-realize ko, tayo mga Kristyano, hindi exempted sa pride. Bakit? Kasi tayo nagpapagalingan kung sino ang mas spiritual. Pag magpipray, kailangan pahabaan. Kailangan mas malalim ang mga salita at mas creative. Minsan, pray for the food. Pero pag nagpapa-impress ang isang tao kung saan-saan iikot ang panalangin at yung mga tao nakikinig na iinis na kasi nalipasan na sila ng gutom. Tapos lahat ng nakakausap mo, pinapakita mo yung mga accomplishments sa ministry. Bakit? Kasi pride. Kaya tayo nagiging competitive. Andun yung attitude na mas magaling ako sa'yo. Mas spiritual ako sa'yo. Pati sa D-group, inaantok na mga kasama mo kasi sobrang tagal mo magpaliwanag kahit wala na sa topic. Tapos pinipilit mo talagang ibida ang iyong sarili. Nakakalungkot kasi nagpaparamihan tayo ng na-accomplish. Victory sa mga struggle at iba pa. Kaibigan, ito ang gawin mo para masukat mo kung ikaw ay may pride. Sukatin mo ang pride mo kung ikaw ba ay naghahanap ng papuri ng ibang tao. Gusto mo ba ma-recognize ang mga ginawa mo at kung hindi ito mangyari, ay nagagalit ka sa mga tao? Sukatin mo ang pride mo kapag merong nagkikriticize sa'yo. Galit na galit ka ba sa taong ito? Kapag ba may nag-correct sa'yo na isang kapatiran, nagmamalasakit lang siya, pero ikaw naman nagagalit ka sa sinabi sa'yong katotohanan, kaibigan, sa halip na magalit ay matuwa ka dahil mahal ka talaga ng taong yan.
na nagsabi sa'yo ng bagay na kailangan mong mabago. Sukatin mo ang pride mo kung mareklamo ka ba sa kung paano ka tinatrato ng iba. At ikaw naman, gaano ka din ba ka-critical sa iba? Kaibigan, pag meron kang problema sa mga nabanggit ko, ay ibig sabihin nun, hindi mo nakikita na maliit ka sa harap ng Diyos, ma-pride ka. Kaya sabihin mo sa sarili, I am not God. Bakit? Kasi tanging ang mga tao mapagpakumbaba lang ang magkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos. Merong gangster noon sa Los Angeles na ang pangalan ay Mickey Cohen. Umattend siya ng revival meeting sa Beverly Hills na pinapangunahan ni Billy Graham. Pagkatapos ng revival ay lumapit si Cohen kay Billy Graham at sinabi nito na nanampalataya siya sa Panginoong Yesus. At napabalita yung sinabi ni Cohen na yon sa Time Magazine. Sabi niya na sobrang masaya daw siya sa Kristiyanong pamumuhay. Kaya lang, yung lifestyle ni Cohen ay hindi na bago. At dahil dito, kinausap si Cohen ng kanyang mga kaibigan na Kristiyano at sinabi sa kanya na parang hindi pa din siya nagbabago. Alam mo, sabi ni Cohen, merong Christian football player, may Christian cowboys, may Christian politicians. Bakit hindi ba pwedeng magkaroon ng Christian gangster? Kaibigan, mag-ingat ka. Tingnan mo ang puso mo. Kung ito ay may humility. Kasi baka hindi ka nagbubunga. Ang isang taong totoong nanampalataya sa Panginoong Yesus ay magkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. At hindi mangyayari ang pagbabago sa iyo kung hindi mo sisimulan ang habit of solitude. So, paano ba natin ihanda yung ating puso para sa pag-iisa? Kasama ang Diyos. Una, have a humble heart, kagaya ni David. Tapos number 2, have a worshipful heart. Magkaroon ka ng pusong nagnanasang sambahin ang Diyos. Kaibigan, ito ang tinatawag na private worship. Tuloy natin ang talata 2 Samuel 7:22. Panginoon Diyos, dakila kayo, wala po kayong katulad. Walang ibang Diyos maliban sa inyo at wala rin kaming ibang alam na Diyos na gaya ninyo. Grabe. Yung puso ni David ay punong-puno ng pagkamangha at pagpupuri sa Diyos. Para sa kanya ay walang dapat purihin. Walang dapat bigyan ng credit. Walang dapat itaas kundi ang Diyos lang. Sabi niya, dakila ka o Diyos. Parang sinasabi niya na yung makapangyarihang kamay mo ang kumilos sa buhay namin. Wala kaming magagawa maliban sa iyo, kaya pinupuri ka namin. Then sabi niya, walang ibang Diyos kundi ikaw lang. Again, parang sinasabi niya sa sarili, Lord, I am not God. Walang iba kundi ikaw lang. Kaibigan, ito ang worship. Ang kilalanin mo ang Diyos bilang Diyos. Hindi mo siya kikilalanin na genie. Hindi mo siya kikilalanin na parang vending machine o superhero o lucky charm. No, kikilalanin mo ang Diyos bilang Diyos na nag-iisa at makapangyarihan sa lahat. Para kay David, ang glory ng Diyos ang pinaka-importante. Siya ang goal ng buhay. Siya ang reason kung bakit nabubuhay ang tao. Hindi siya instrumento para makuha niya ang lahat ng gusto niya. Hindi siya lumalapit sa Diyos para mapagbigyan ang mga kahilingan niya. Kinikilala niya na ang Diyos ay hindi isang fairy godmother na lalapit ka para matupad ang iyong wish, kundi ang Diyos ang wish niya. Hindi siya lumalapit sa Diyos kasi natatakot siya na baka hindi siya tulungan na maabot ang goals niya. Mali. Para kay David, ang goal niya ay ang Diyos. Ang goal niya ay matupad kung anong goal ng Diyos para sa kanya at hindi ang pansarili niyang goal. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Gaano kadalas kang lumalapit sa Diyos dahil meron kang gustong makuha? Of course, wala namang masama dito at gusto talaga ng Diyos na sa Kanya tayo aasa ng lahat ng pangangailangan natin. Pero kung yung hihingiin mo lang ang dahilan ng paglapit mo sa Kanya ay masyado mong minamaliit ang Diyos. Mula sa pagiging Diyos ay binababa mo siya sa isang genie o ATM machine. Mula sa pagiging Diyos na makapangyarihan sa lahat na lumikha ng lahat ng bagay, ay binababa mo siya bilang tagapagbigay lang ng kahilingan mo. Lumalabas siya ang servant at ikaw ang master. No, mali kaibigan. Kung lalapit ka sa Diyos ay lumapit ka na may pagsamba at pagkamangha sa Kanya. Purihin mo ang kabanalan niya, ang kadakilaan niya, ang kaluwalhatian niya. Kaibigan, lumapit ka sa Diyos for who He is. Lumapit ka sa Kanya dahil siya ay Diyos na mabuti. Ang goal mo ay makapiling siya. Ang goal mo ay makasama siya. Ang goal mo ay mas makilala mo siya at mas lumago ang pagmamahal mo sa Kanya araw-araw. Ang goal mo ay magpakumbaba sa harap niya at sambahin siya. Na paggising mo, sasabihin mo, Lord, salamat.
Dahil isa na namang araw ito at pagkakataon na sambahin kita. Itaas kita, i-prioritize kita sa aking buhay. Tulungan mo po ako maintindihan ang babasahin ko ngayong salita mo. Kausapin mo po ako. Nasasabik po ako sa sasabihin mo sa akin ngayon. Lord, tulungan mo ako na ma-delight ako sa iyo ng mas higit sa asawa ko at mas higit sa anak ko. Na mas ma-enjoy kita ng mas higit pa sa trabaho ko at negosyo ko. Ikaw ang priority ko. Kaibigan, kailan mo sinabi sa Diyos ang mga salitang ito? O diretso ka na agad sa mga hinihingi mo sa Kanya? Kaibigan, ganito mo ihahanda ang puso mo para sa Diyos sa tuwing mag-iisa ka kasama niya. Nakakalungkot kasi kadalasan kaya tayo nagpupunta sa church ay para makaramdam tayo ng magandang mood. Feel good, ika nga. Kasi maraming pinagdadaanan. Magka-quiet time ako kasi para ma-inject sa akin ng booster na pampasigla sa buhay, pang positive vibes, ika nga. O magbabasa ako ng Bible ngayon para mas marami akong alam sa Bible kasi magtuturo ako. Ako ang facilitator sa D-group namin ngayon. Pero si David, kakaiba. Ang daming pinangako sa kanya ng Diyos, pero andun lang siya nakaupo. Nagtataka, namamangha, feeling undeserved, humble, at worshipful. Narealize ko, para kay David, ang gusto niya lang ay manatili sa presensya ng Diyos. Wala siyang hidden agenda. Para sa kanya ay sold na, sulit na, makasama lang niya ang Diyos. Grabe, ito ang practicing the habit of solitude, kaibigan, na enjoy mo siya dahil nakakasama mo ang Diyos na kayong dalawa lang. Kaya nga, ang tanong ay, sino ba ang mga tunay na worshiper talaga ng Diyos? Kaibigan, ang tunay na worshiper ng Diyos ay yung mga taong nakafocus para magbigay ng glory sa Diyos. Hindi siya nakafocus sa sarili, kundi ang inaalala niya palagi ay kung paano niya papupurihan ang Diyos sa buhay niya araw-araw. Now, ito ang tanong, kaibigan. Kung napapanood mo ito, ay kinakausap ka ng Diyos ngayon. Kaibigan, kung maghahanap ba ang Diyos ng mga tunay na worshipers dito sa mundo, ay isa ka ba sa mga makikita niya na merong worshipful heart? Kaibigan, tanda mo ito, habang nagwo-worship tayo sa Kanya privately, nako, liliwanagin niya ang Kanyang salita sa atin. Ihahayag niya ito sa puso mo sa paraang hindi kayang gayahin ng sinumang pastor o preacher. Tapos habang ginagawa nating habit ang solitude, naku, papalakasin ng Diyos yung ating puso. Muli tayo magkakaroon ng pag-asa. Ang ating spiritual hunger masasatisfy. Kung tayo ay spiritually drained, tayo ay mapupuno ulit. Habang ginagawa natin ang private worship, ay madedelight tayo sa Kanya. Kinakantahan natin siya, umiiyak tayo sa Kanya, pinapaalam natin ng ating mga pinagdadaanan sa Kanya. Nilalabas natin ang ating mga iniisip at inaalala. Nagagawa nating aminin ang mga kasalanan na kadalasan ayaw nating sabihin sa ating kapatiran. Tapos sa ating private worship ay magsi-celebrate tayo dahil ang lahat ng ating kasalanan ay bayad na at pinatawad na tayo. Kaya habang kausap natin siya, pasalamat tayo ng pasalamat. Pinupuri natin siya ng pinupuri. Kaya kahit Monday pa lang, naku, excited ka na mag-Sunday ulit kasi gusto mo papurihan siya kasama ang iba pang kapatiran. Hindi ka na makapag-antay. Grabe. Kaya kaibigan, ito'y tandaan mo. Hindi ka magkakaroon ng excitement na mag-worship publicly pag Sunday kung hindi ka nag-worship sa Diyos privately araw-araw. Kaya nga na-realize ko na sobrang nakakaawa ang kalagayan ng isang tao na pupunta lang sa church o mag-worship online dahil ang reason niya ay Sunday na kasi kaya kailangan. Mali. Kaya nga kaibigan, kung wala tayong private worship, hindi tayo ma-excite to worship God publicly. Parang duty, obligasyon lang ang mangyayari. Yung bang kailangan ka pang sunduin, kailangan ka pang i-encourage o pilitin, kailangan ka pang paalalahanan, sige na, sama ka, libre kita ng lunch, kakain tayo sa labas, sumama ka lang. Magaling ang magpipreach ngayon, sama ka na. Ay, siya ba magpipreach? Ako, ayoko na. Ikaw na lang nakakaantok yan. Kaibigan, mali. Prepare your heart for worship. Have a worshipful heart araw-araw. Bakit? Kasi yan ang nakakalugod sa Diyos. Imaginein mo ito. Paano makakasatisfy sa ating puso ang isang beses na worship tuwing linggo? Kaibigan, hindi. Kulang ito. Kasi pagdating ng Monday, gutom ka na ulit, drain ka na ulit.
Kaya nga ang tanong, paano ka lalakad ng may kabanalan at kalakasan kung palagi kang gutom spiritually? Wala kang maibibigay sa iba, kaibigan. Kaya nga, hirap na hirap ka mag-serve kay Lord. Kaya ka nagiging irritable sa iba at hindi ka rin natututo magpatawad. Kaya nga ito ang hindi pwedeng mangyari. Yung tuwang-tuwa ka dahil nakapag-worship ka. Ang ganda ng message. Sabi mo na bless ka. Sabi mo, kinatagpo ako ng Diyos. Pero pagdating ng Monday to Saturday, ayaw mo na siyang katagpuin ulit. Sabi mo, okay na ako nung Sunday, di na kailangan. Nakausap ko na siya, kinatagpo na niya ako. Grabe, nakakalungkot naman yun, kaibigan. At hindi yun posibleng mangyari. Yung sinasabi mong kinatagpo ka ng Diyos, baka ritual lang yan. Hindi encounter. Baka naantig lang ang damdamin mo sa music. Baka nakiliti ka ng konti dahil sa lighting effects o dahil sa pagsigaw ng pastor. Bakit? Kasi pag totoong na-encounter mo ang Diyos, ay magpapakumbaba ka sa Kanya. Pag nanasaan mo siyang hanapin araw-araw sa buhay mo at hindi lang tuwing linggo at sasabihin mo, Lord, suko na ako. Kaibigan, have a worshipful heart. Make it a habit to be in solitude. Pag seryoso ka na, nakilalanin siya, ihahayag niya yung kanyang sarili sa'yo. Pag ginagawa mo ito araw-araw, ay meron siyang revelation din sa'yo araw-araw. At habang na-encounter mo siya araw-araw, ikaw ay nababago. Nakikita mo ang sarili mo kung gaano ka karumi at na-appreciate mo kung gaano ka gracious ang Diyos sa iyo at di mo mapigilan ang sarili mo na sabihin sa Kanya, Lord, salamat po. Now, here I am. Send me. Gamitin mo po ako. Kailangan ka po namin. Gamitin mo po ako para abutin ng iba na naliligaw. Yung mga taong hindi ka pa kilala. Alam mo, ito pa yung nakakalungkot dahil yung mga taong nagmi-minister, mga full-time sa ministry, ay sila pa yung mga walang personal worship sa Diyos. Kaya sabi ni Donald Whitney, ignoring personal worship will transform a minister into the politicking and the ladder climbing and the name dropping and the prideful string pulling sort of person that seems to make more delight in politics than preaching sermons or preparing for ministry. Grabe, tapos sabi pa ni Whitney na sa statistics ay isa lang sa 20 na pastor ang mananatiling pastor hanggang umidad ng 65 years old. Bakit? Ano nangyari sa 19? Ang dahilan ay hindi nila pinapahalagahan ang private worship. Tumatakbo sila ng walang gasolina. Kaya kalaunan ay nababurnout. Kaibigan, you cannot give what you don't have. Sabi ni Craig Groeschel, you can continue to pour out if you don't fill up. Kaibigan, mapapagod ka sa ministry. Kung busy ka sa ministry pero hindi mo hinahayaang mag-minister sa iyo ang Diyos, hindi magtatagal, aayaw ka mag-lead ng D-group. Aayaw ka mag-volunteer. Ipapasa mo responsibility mo sa iba. Kaibigan, tandaan mo ito. Kung gusto mo maglingkod sa Diyos, practice private worship first. So, paano ba natin ihanda ang ating puso para sa pag-iisa kasama ang Diyos? Una, have a humble heart. Number 2, have a worshipful heart. And lastly, have a submissive heart. Magpasakop tayo sa Diyos. 2 Samuel 7:25. Ngayon, Panginoong Yahweh, gawin ninyo ang inyong pangako sa inyong alipin at sa kanyang sambahayan. Ngayon, pagpalain ninyo ang sambahayan ng inyong lingkod upang ito'y magpatuloy. Panginoong Yahweh, ikaw rin ang nangako nito, kaya manatili nawa sa aking angkan ang iyong pagpapala. Wow, kahit anong sabihin ng Diyos ay para kay David, yun ang dapat masunod. Para kay David, kung anong kalooban nyo, yun po ang gawin ninyo. May plano si David na siya ang gumawa ng templo ng Diyos. Pero sabi ng Diyos na ang anak niya ang gagawa. Kaya sabi ni David, sige po, gawin ninyo ang inyong pangako. Kayo ang Diyos at hindi ako. I am not God. Ang submissive heart ay pagtitiwala sa layunin ng Diyos at pagtitiwala sa timing nito. Maring mabuti ang hangarin ni David. Napakadakila ng kanyang plano, nagawan ng maganda at malaking templo ang Diyos. At maring iniisip niya, kalooban naman ito ng Diyos kasi para sa glory niya itong gagawin ko. Kaya lang kaibigan, ay nauunawaan din niya na kapag may ibang plano ang Diyos, ay masaya din siyang magsasubmit. Nung narinig ni David na ibang plano ng Diyos, hindi siya nagreklamo. Walang nangyaring pag-apila, kundi umupo siya sa presensya ng Diyos at nagpapakumbaba. Parang sinasabi niya, kayo po Lord ang masunod. Gawin niyo po ang nararapat.
Alam nyo po ang makakabuti. Kaibigan, ihanda mo ang puso mo na magpasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo mananalangin para puwersahin ang Diyos na sumunod sa kalooban natin, kundi makikinig tayo sa Kanya at magpapasakop. Kaibigan, maring may plano ka na hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos at sa isip mo, mabuti naman ang plano ko, makakabuti naman ito sa mga tao. Kaibigan, tandaan mo ito. Good plan is not the point. They must be God's plan. Kaya nga, gawin mong habit ang umupo sa presensya ng Diyos. At ihanda mo yung sarili. Sabihin mo, God's plan, not good plan. Ikaw po ang masusunod, Lord. Si David, napakaganda ng plano niya para sa Diyos. Pero naisip din niya, not good plan, but God's plan. Narealize ko, ang Panginoong Yesus ay submissive sa kanyang Ama. Wala siyang ibang agenda, kundi ang agenda ng kanyang Ama. John 6:38, sapagkat naparito ako mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng aking amang nagsugo sa akin. Narealize ko na ang Panginoong Yesus mismo ay submissive sa kalooban ng Ama. Wala siyang ibang gagawin na hindi kalooban ng Ama. At ganitong klaseng pagpapasakop ang nais ng Diyos na gawin natin. Kaya tanungin natin ito sa ating sarili. Kung ang panalangin natin sa Diyos ay dumating na yung kanyang kaharian dito sa lupa, ay nakikita ba sa buhay mo na siya ang naghahari? Binibigay mo ba ang buhay mo para sa Diyos? Kapag nakikita ka ng mga tao, ay nakikita ba nila sa iyo ang kaharian ng Diyos? Willing ka bang ilagay ang iyong priorities, plans, finance, family, at time sa kamay ng Diyos? Kailan mo sinabi sa Diyos na, Lord, nahihirapan po ako, pero ang kalooban mo pa rin ang masunod? Narealize ko na nakakatakot na magpasakop sa Diyos kasi ibibigay mo sa Kanya ang buong kontrol ng iyong buhay at nangangailangan ito ng faith. Nangangailangan ito ng pagtitiwala dahil hindi mo naman alam ang mangyayari sa kinabukasan. Pero kaibigan, ang dalangin ko ay piliin mo pa rin magtiwala sa Kanya. Magpasakop ka sa Kanya. Narealize ko kaya mahirap mag-submit sa Diyos ay kalaban natin ang dyablo at yung ating sariling pagnanasa. Tingnan natin kung ano ang ginagawa ni Satanas sa mga tao. 2 Corinthians 4:4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Then sabi pa sa 1 John 2:16, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Sabi sa talata ay binulag tayo ni Satanas upang hindi natin maintindihan ang mabuting balita. At sa halip na isuko natin yung ating buhay sa Panginoong Yesus, ay gusto ni Satanas na magpasakop tayo sa Kanya. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapasakop natin sa masasamang hilig ng laman, pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay. Grabe, ang lahat ng kasalanan sa mundong ito ay nag-uugat sa tatlong yan. Kaya kaibigan, alahanin mo ito, na kapag nagsasubmit ka sa laman mo, nagsasubmit ka sa pinagnanasaan ng mata mo at mga bagay na pinagyayabang mo, ay ang sabi sa Bible, ay ginagawa mong kaaway ng Diyos ang iyong sarili. Sabi sa Santiago 4:4, kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? Kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Kaibigan, kabaligtaran ng pagpapasakop sa Diyos ang pagiging kaibigan ng mundo. Kung magpapasakop ka sa pinagnanasaan ng laman mo, nakikita ng mata mo, mga bagay na pampayabang sa buhay, yan ang pinagnanasaan mo, nakikipagkaibigan ka dyan, ay ginagawa mong kaaway ng Diyos ang iyong sarili. Tandaan mo ito, kaibigan, mahihirapan kang mag-isa kasama ang presensya ng Diyos kung nakikipaglaro ka sa mundo. Kaya nga, huwag mo hayaang manalo ang dyablo sa'yo. Ngayon pa lang, ihanda mo na ang iyong puso na magpasakop sa Diyos. Kung magpapasakop ka sa Diyos, ay lalayuan ka ng dyablo. Santiago 4:7. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Kaibigan, tandaan mo ito, 24/7 ay nagtatrabaho ang dyablo para akitin ka na sundin ang pagnanasa ng iyong laman. Pagnanasa ng mga trending ngayon sa social media. Pagnanasa ng sobra sa material na bagay. Kaya ang tanong, paano ka lalaban sa dyablo? Sabi sa talata, pasakop kayo sa Diyos.
tingnan mo sequence kung anong nauna. Labanan mo ang dyablo o magpasakop ka sa Diyos. Ibigan, nauna ang magpasakop ka sa Diyos. Ibig sabihin, kung magpapasakop ka sa Diyos, kung susunod ka sa Kanya, mauuna mo na yon. Kaya mong labanan ang dyablo. At sa tulong ng Diyos, ay ang dyablo ang lalayo sa iyo. Pero kung mauuna ka na labanan ng dyablo, sa sarili mong lakas, ay nagsasayang ka lang ng pagod dahil hindi ka magtatagumpay. Ang ibig sabihin, ay kung ang nais mo sa buhay ay masunod ang Diyos sa araw-araw, ikaw ay nagpapasakop sa leading at direction sa iyo ng Holy Spirit, lalayuan ka ng dyablo. Tandaan mo ito, hindi ka niya pwedeng sundan sa presensya ng Diyos. Kaibigan, kapag nasa solitude ka, ay ikaw ay magtatagumpay sa paglaban sa dyablo. Dahil ayon sa talata, ay siya na mismo ang lalayo sa iyo. May isang pastor habang siya ay naglalakad palabas ng airport, ay may nakasabay siya ng babae na dala niya yung kanyang baby sa kanyang kanang kamay. At ang isang kamay naman nito, hila-hila naman niya yung kanyang bagahe. Tapos meron pa siyang maliit na anak, tansya ng pastor, mga 3 years old yung bata, na sumusunod sa kanyang nanay palabas sa airport. Alam mo, naawa ang pastor sa babae kahit nag-offer ito na siya ang magdala ng bagahe ng babae. Pero alam mo, sabi ng babae, wag na, kaya ko ito. Then sabi ng pastor, wag ka matakot, hindi ako tatakbo. Sasabayan kita maglakad. Gusto lang kitang tulungan. Hindi, okay lang, ako na bahala, sabi ng babae. Narealize ng pastor na marahil sinusunod lang ng babae ang wisdom na wag magtiwala basta-basta. Kasi baka nga naman itakbo niya yung bagahe at hindi na siya mahahabol nito. Alam mo, naisip ng pastor, siguro mag-iiba yung kanyang sagot kung kilala niya lang ako. Kung member siya ng aming church, tiyak masaya niyang ipapadala sa akin ng kanyang luggage at magpapasalamat. At narealize ko, ganyan din ang Panginoong Yesus na gustong lumakad kasama tayo. Iniimbitahan niya tayong ibigay sa Kanya ang ating mga bagahe. Iniimbitahan niya tayong ibigay sa Kanya ang ating mga kabigatan at dala-dalahin sa buhay. Kaya lang, dahil sa hindi natin siya kilala ng malapitan, hindi tayo intimate sa Kanya. Kilala lang natin siya sa pangalan. Kilala lang natin siya pag naririnig natin siya pag Sunday. At dahil sa hindi tayo malapit sa Kanya, hindi natin siya kilalang kilala, hindi natin siya na-experience, kadalasan ay nating lumapit sa Kanya at magtiwala. Parang sinasabi natin sa Kanya, kaya ko to Lord, kaya ko na wala ka sa buhay ko. Kung may kailangan ako sa iyo, tatawagan kita. Pero ngayon, lalakad ako mag-isa. At ang masakit dito, pinipilit nating kontrolin ng mga bagay. Pinipilit nating kontrolin ng mga taong nasa paligid natin. Kaya lang, dahil sa wala naman tayong kakayahan, ay mas lalo tayong napapahamak tuloy. Mas lalo tayong nadadapa. Pero, napaka-gracious ng Panginoong Yesus. Palagi siyang nandyan. Kumakatok at nag-iimbita. Sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaibigan, practice solitude. Para makilala mo na mabuti siyang Diyos at magtiwala ka sa Kanya, lapit ka sa Kanya araw-araw. Lumakad ka kasama niya araw-araw. Ibigay mo sa Kanya ang iyong pasanin at muli Kanyang papalakasin. Maaaring yan ay relationship issue, financial issue, health issue, o kahit ano pa yan, ang sabi ng Panginoong Yesus, ibigay mo sa akin yan at bibigyan kita ng kapahingahan. Maaaring hindi mo ipagkakatiwala ang bagahe mo sa ibang tao, pero ibahin mo ang Diyos. Mahal na mahal ka niya at maganda yung plano niya para sa buhay mo. Kaya ka napapagod, kaya ka spiritually drained, ay dahil nakakalimutan mo yung isang mahalagang ingredient ng buhay na meaningful at may satisfaction. Ano yon? Ito ay ang solitude. Ang pag-iisa kasama ang Diyos. Kung gusto mo maging matagumpay sa buhay na ito, ay gayahin mo ang Panginoong Yesus na may palagiang pakikipag-usap sa kanyang Ama. Ang ibig sabihin ay habang narito siya sa lupa 2,000 years ago, ay hindi siya nag-iisa, kundi lumalakad siya kasama ang kanyang Ama. Oo, maaaring hindi agad mawala ang problema mo o kabigatan, pero maganda dito, katabi mo naman ng Diyos na lalakad sa journey ng buhay kasama mo. Kaibigan, make it a habit. Practice solitude. Tandaan mo ito, kahit gustong-gusto ng Diyos na pumasok sa buhay mo at dali ng kabigatan na meron ka, ay hanggang dyan lang siya sa pinto ng puso mo. Kumakatok lang siya, pero hindi kanya pupersahing pasukin, kundi aantayin kanyang imbitahan mo siya sa buhay mo. Kaibigan, marahil kinakausap ka ng Diyos ngayon at marahil gusto mo na ding isuko ang buhay mo sa Kanya. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng lahat ng kasalanan mo.
At kapag ginawa mo ito, papatawarin ka niya sa lahat ng kasalanan mo at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na Ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Pagod na po ako sa mga dalahin ko. Kaya ngayon ay binubuksan ko ng aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na aking kasalanan. Tulungan mo po akong magbago at maggugol ng panahon para kausapin ka araw-araw. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagong spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito ay inaanya kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kabigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join. At may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga regularly na nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Oswald Chambers, solitude with God repairs the damage done by the fret and noise and clamor of the world. Wow, yung stress natin, kaguluhan, at iba't ibang distraction sa buhay ay maaayos kung meron tayong palagi ang pag-iisa kasama ang Diyos o solitude. Ito magbibigay sa atin ng peace at kalakasan laban sa maingay at magulong mundo. Kaya nga, simulan mong gawing habit ang solitude. Pero kung mag-iisa ka kasama ang Diyos, ay ihanda mo ang puso mo. Una, have a humble heart. Kilalanin mo ang sarili mo kung sino ka sa harap ng Diyos. Sabihin mo, I am not God. Magpakumbaba ka at sabihin mo, Lord, ikaw po ang masusunod. Then number 2, have a worshipful heart. Purihin mo ang Diyos sa kung sino siya. Huwag mo siyang ibaba ng kalagayan na parang genie. Lalapit ka lang para humingi. Kundi lalapit ka dahil gusto mo siyang sambahin. Ito yung private worship mo sa Kanya araw-araw at hindi lang tuwing linggo. Then pangatlo, have a submissive heart. Bago ka pa dumulog sa presensya niya, sabihin mo na, Lord, kung ano man ang sasabihin mo sa akin ngayon, sa iyong salita, ay yes, susunod po ako. At kapag ganito yung attitude ng puso mo at ginagawa mo ito araw-araw, nako kaibigan, ikaw ay lalago, lalakas, magtatagumpay, magkakaroon ng peace, magkakaroon ng focus, direction at meaningful life. Bakit? Change habit, change life. God bless.